Naging mainit nga na supin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media pati na rin sa buong bansa. Umugo ngayon ang balita tungkol sa umunoy nilabas na ebidensya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ayon sa ulat, idindetalye ni Duterte ang umano'y talamak na korupsyon sa gobyerno na nagsasangkot hindi lamang kay Presidente Kuting ng Norte, kundi pati na rin sa mga unang ginang na si Lizata Nasmags at Speaker of the House na si Martin Tambaluslos Romualdez. Ang pagsisiwalat na ito ay tinuring na pinakamalaking hamon na kinaharap ng administrasyon sa kasalukuyan. Ayon sa mga ulat, ang inilatag na ebidensya ay naglalaman ng dokumentasyon, mga transaksyon at iba pang impormasyon na nag-uugnay sa umano'y anomalya ng ilang matataas na opisyal. Mariing pinag-usapan ang naging reaksyon ni na Presidente Kuting ng Norte Jr., unang ginang na si Lizata Nas at Speaker Tambaluslos sa gitna ng mga akusasyong ito. Maraming nag-aabang kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang sarili sa harap ng mga inilalabas na impormasyon. Habang ang kampo naman ng Pangulo ay nanatiling tahimik, ilang taga-suporta ng administrasyon ang nagsasabing maaaring bahagi ito ng mas malalim na planong pamumulitika upang pahinain ang kasalukuyang pamahalaan. Samantala, ilang kritiko ang naniniwalang posibleng mas lumala pa ang tensyon sa pagitan ni Duterte at Kuting, lalo na tila lumalalim ang agwat ng kanilang political alliances. Ang mga sumusunod na araw ay inaasahang magiging kritikal habang hinihintay ng publiko ang sagot ng administrasyon sa mga aligasyon. Sa gitna ng kontrobersya, hati ang opinyon ng sambayanan. Ang ilan ay naniwalang isang mahalagang hakbang ang pagsisiwalat ni Duterte upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan. Samantala, ang iba naman ay nanatiling maingat hinihintay ang konkretong resulta ng investigasyon upang malaman kung totoo ang aligasyon o bahagi lamang ito ng politikal na intriga. Ang isyong ito ay tiyak na magbubunsod ng mas malalim na talakayan tungkol sa pananagutan at transparency sa pamahalaan. Habang umiinit ang sitwasyon, ang tanong ng marami ay kung paano magtatapos ang labanang ito sa pagitan ng dalawang pinakamalaking puwersa sa politikal ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa mga bago nating mga uploads. At huwag din kakalimutang i-like at i-share ang ating mga videos. Mga kaibigan, muli po maraming salamat and God bless. Grabe. 'Di ba? Nagbenta ng gold. Magkano 'yon? 129 billion. 'Di ba? Yung PhilHealth funds worth 89 billion, 'di ba? Yung iba na ilipat na, 'di ba? Nakuha na nila. Ang naiwan na lang 21 billion. Etong Maharlika Fund, kamusta 'to? Parang hindi pa naman to nagfa-function. 'Di ba? Imagine mo itong Maharlika Fund, 200 billion. Kinuha sa GSIS, sa SSS, LBP, DBP. Obvious na obvious. Grabe ang kurakot, mga lods. As in, obvious na obvious. Tapos nakapokus lang sila dun sa 125 confidential funds. Nakakatawa. Yan ang gustong gawin ng Marcos administration. Gawing punching bag si VP Inday Sara. Nakatuon, nakapokus. Gusto nilang i-focus ang mga Pilipino doon sa 125 million. Na kunwari, si VP Inday Sara ang may anomalya. Si VP Inday Sara ang kurakot. Si VP Inday Sara ang may something wrong. Pero, dahan-dahan na pala nilang kinukuha ang kaban ng bayan. Grabing diversional tactic talaga ang pinagagawa nila. Alam niyo mga lords, bobo lang talaga ang makapagsabi na walang kurakot or walang corruption sa panahon ngayon. As in, apakabobo, apakatanga talaga. Kaya sa mga nagtatanggol sa administrasyon ngayon, okay lang kayo. Okay lang kayo? Pwede na po siguro magpa-check up. Ay, Diyos ko, grabe. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez, pati kay Inday.
Binaka man yung grip-grip, patay-patayan. Itong lukulukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si Anyo. wala ko naman na hindi namin kaya yun. Gusto nila ipalabas palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Paris. Wala mga audit eh. Gusto na nila palabasin gano'n. Tama yung kay Inday eh. Because Robin Coer, sabi niya, pasensya na dyan kay yung forerunner sa presidency. Gusto ata na yung Martin maging presidente. Hindi naman masama. Eh, ayaw ko magsalita. Everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So wala tayong ano dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, doon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividend ka talaga na full o paglabas mo wala ka ng bayaran. Yan ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapay. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? Even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yan natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pa-opera ka. Ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi ba ano nung gawin? Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Pero Mr. President, if you see that this really may stop on this, ano na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa courts, but the justice system, the courts, is a government yun eh. No, big court ang pumapasok ang Supreme Court. Kaya hihintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan ninyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong inalbes nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 29 na lang. Pera namin. Sabi daw, binalik naman sa mayor. Ano, ibalik mo wala ang pera. Pagsiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Naubos na Romualdez Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. O, may 5 mail kayo ngayon. Kita ko sa TV ko eh. Pera na. Sus Maria Joseph, Ginoo, Romualdez. Nawa pa naman sana sa amin.
29. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yan, empleyado. Kami, sa namin, sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private din yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement ni Papasaya. Given all these predicaments, and you have the legal basis on the issues of the fund. Okay, Are there legal remedies in your mind to help the meron na. Lahat ito, example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin na lang ito, naiwan what is left on the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? But they juggle Foreign those balloon. money. Eh, wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tingnan mo, bakit ang majagol? They transfer from private to public. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Nandiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? Spend it. Ayuda. Hindi na may jagol niya ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Meron, loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth. So, para may magkaroon tayo ng predicate on how to go on. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. institutional hearings. Kung Mass mobilization of people power for that. ang alam ko man, sinong pupunta lang doon, ikaw, kasi ako, ito mamag. Wala na sir, no? Alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Mag-mass movement ako, tayong dalawa lang. Sir, ano sila sir na nawala na daw po the magic of the 30 crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you say that, Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano ba? Duterte magic mo. Ano? ikaw lang daw Wala na makatawag ako. ng crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice of Ay, istorya lang yan, media. Kaya ganoon man ginawa ko noon, wala man lagay. So when you say that, it's the other way around now. The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala, Wala meron. na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Sure po yun. Kasi wala na akong power, handa na ako. Nag-okay na ako, kasi last time ako nagmotor, hindi na makalawag kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad naman ako ng gusto.
nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin po. Kaya balitan man ang makeup. Dito. Katapos sa dito, ano doon? Makin pa rin ako. Oo, makin ka. O din mo, ayaw na lang ko operahin, makin na lang ko. Sir, Sugar cane na lang kaani. Mayor, may... Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako ano. Hindi ako in hotel. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi yung 1,000, hindi na yung Honda na blue na ano. Wala pa, matagal na talaga. Pag ano ko, hindi ko nabawi sa ano. Sir, given the situation na may perceived na problema no, between the Duterte and the Marcos scam, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice no, to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung ano mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos, kaya wala, hindi kami rin papuntis kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Sa utak lang yan ng Trillanes. Mayor, do you know ito na pwede magpasok ng Trillanes? Ano? Pwede magpasok ng Trillanes. Nakapay na. Wala pa ako natumbang. Nag-file na ba yung kaso kay Pedanes after the Quadcom meeting? Kaya nga, alam mo ang pinapakita mo itong bangko. Wait talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung makuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung ipalandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Eh, alam mo, hindi ko na lang ano kasi May yung sinasabing disbarment daw kay laban kay Vice President at impeachment against sa VP. Ano po yung ito? si Inday, kahit bilikayan lang hindi impeach nila. Malayo naman yung 2028. Hindi mo pasyal sa presidente. So she's running in 2028 for president. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa yun, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total tatay niya, yung Presidente mo. Okay niya. Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guards, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics in like this. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Yung huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father, hindi mo gibado pa rin, ano niya siya, he was seeking for help, and you were there. I suppose you were still awake that time. Gusto mo feeling na yun? Lingaw. Feeling ko po, I am entertained. Wala mo nangyayari sa anak ko. She's not hurt. Of course, there's yung hearings, confidential counseling.
Bakit mo na ako magsabi ng matakotin mo ako ito? I-imbis na mag-confidential ba? O sige, tanungin mo ako. What did you about you? You ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund, supposedly? Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin yung confidential kung... Pero yung kasi yung issue na ginawa. But she kept mum about it all along. Lahat yan sila, papayan si Martin Romualdez, wag binawag ng bilyon yan. Kaya, mausapan lang naman. Maybe one of the things that I will do next is, of course, this time I will be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man niyang kuha, hindi man nasunog ang building nila, pero lang kung sunogin ni andyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang to, yung ibang, yung this year na. Tapos, pagkatapos, buksan natin yung next year. Buksan ng Congress. Ang Congressman, hinamong ko ba sila? To open your books. Ang sagot ng ato ni Trillanes, open your bank account. Ihati ka pa sa putang ng pera. You know, sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan. Nakuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka nang pakialam. Andiyan nga sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank. Hindi naman bangko yan eh. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion. Grabe na talaga ang agil ng Davao, mga idol. Sobrang laki ng pasabong na siniwalat ni BP Sara, mga idol. Tinira na si Zaldico at Martin Romualdez. Sila daw ang may hawak ng kaban ng bayan, mga idol. Totoo kaya ito? Panoorin natin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya.
dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos.